nagkakaroon ng interaction sa spiritual realm. Papunta sa iyong physical condition. Nandiyan po ba tayo? Amen. It's needed for the most important thing. And that important thing is spiritual thing. Ang paniniwala ay kailangan sa mahalagang bagay. At ang mahalagang bagay ay walang iba kundi ang spiritual na bagay. Amen po ba? Amen. Dito po natin tingin. Listen. Once we truly believe, if we will just believe in God, it will affect the heaven and change the earth. Pag naniwala ka, maapektuhan ko ang langit at mababago ang sitwasyon mo dito sa lupa. Pag naniwala. Amen po ba? Kaya nga ang mga doktor, ang mga siyensya, hindi sila makapaniwala sa mga himala. Hanggang ngayon, ang himala ay himala pa rin sa kanila. Pero sa mga naniniwala, ang himala ay normal lang. Ang himala ay natural. Bakit? Kasi nangyayari ang himala sa mga naniniwala. Kaya sa mga nasa siyensya, ang himala ay imposible pa rin sa kanila. Nananatiling himala kasi nga hindi sila naniniwala. There are essential elements of believing. Dapat makita natin sa istoryang binasa natin na may mga mahalagang sangkap sa paniniwala. Ang paniniwala hindi basta sinasabi. Hello? There must be an essential element of believing. Now, especially believing in God. Sabi natin, I believe in God. I believe in God. Once more, I believe in God. I believe in God. Especially in believing in God, we need to understand there are essential elements na dapat nating makita sa dalawang istorya nito. In the case of Jairus, verses 22 to 23, tingnan yung Bible nyo. Are the essential elements in the case of Jairus, having his daughter dying. Sa kaso ni Jairus, ano ang mga mahalagang elemento ng kanyang paniniwala? Kung bakit nag-interact, kung bakit nag-intervene si Jesus sa circumstances ng anak ni Jairus. Ano ang essential elements of believing? Number 1, hearing. Sabi natin, hearing. Hearing. Yung pakikinig, yung pagkakaroon niya ng ng pagdinig sa mga balita about Jesus. Who Jesus is. What Jesus is doing. Amen? Palagay niyo ba, sasadyain niya si Jesus sa particular na lugar na to kung wala siyang narinig about Jesus? Kung hindi siya na-persuade, kung hindi siya na-convince that Jesus really do great things, do miracles, signs, and wonders that no one else did during his time? Palagay niyo ba, sasadyain siya? Remember, Jairus is a synagogue leader. Mataas na tao si Jairus. Kinikilala. And yet, when he heard about good things about Jesus, yun ang nagdala sa kanya upang maniwala kay Jesus. Yung napapakinggan niya tungkol kay Jesus. Hello? Hearing is the essential elements of believing. Anong sabi ng Romans 10:17? Faith comes from hearing. Hello? Ang pananampalataya ay nagmumula saan? Sa pakikinig. Amen po ba? Bakit ka nakapanampalataya? Bakit ka naniwala? Kasi may nadinig ka. Amen po ba? May nadinig kang salita ng Diyos. Andiyan po ba tayo? So hearing is one of the important essential elements of believing in the case of Jairus. Not only hearing, ano pa? Verse 23, ano sabi ron? When he come to Jesus, when he saw Jesus, he fell down. And what? He begged Jesus. Nagmakaawa siya. Imagine nyo, isang kilalang tao, isang influential na tao, nung makita niya si Jesus, nagpatira pa siya at paulit-ulit na nakiusap, anong sabi? Jesus, pumunta po kayo sa amin at ipatong nyo lang yung kamay nyo sa anak ko na may sakit, malapit na mamatay. Gagaling po yung anak ko at mabubuhay. Ano po yung pangalawang essential elements? Listen. Sabi ron, he fell down and he begged Jesus. Anong pinapakita mo? Important essential elements of believing is humbling. Kung talagang naniniwala ka, magpapakumbaba ka. Amen po ba? Talampakan natin ang about Jesus. And then when he came to Jesus face to face,
He humbled Himself. Pwede naman siyang hindi lumuhod, di ba? Pwede niya masabihin eh, Jesus, pwede ba? Ma-influensyahan ko kung tao. Pwede ba? Pumunta ka sa bahay ko, pagalingin mo yung anak ko. Hindi, mga kapatid. Because he believed on the Lord, he humbled himself. Minsan marami sa atin, listen, sinasabi natin naniniwala tayo sa Diyos. Pero, ang tataas ng ating mga pride. Ang tataas ng ating mga ego. Kapag malaki tayo. Bakit? In what way? Hindi tayo lagi nagpipray. Hindi tayo lagi nagbabasa ng Bible. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tapos sasabihin mo, I believe in God. And yet you are not obeying God. You're not doing the will of God. How come that you believe in God? Hello? Wala kang pagpapakumbaba, wala tayong pagpapakumbaba, wala tayong pagkilala sa kahalagahan ng Diyos sa buhay natin na we cannot live even a single day or even a single moment of our life nang wala ang Panginoon. Pero marami sa atin, they can go on living their life alone. Nagpapatuloy na mabuhay sa kanilang buhay na ano? Kahit hindi nagbabasa ng Bible. Kahit hindi nagpipray. Kristiyano yan. Hello? Kristiyano yan, ha? Nandiyan po ba tayo? Wala pong Kristiyano pwedeng mabuhay ng hiwalay sa salita ng Diyos at panalangin. Are you listening, people of God? Walang Kristiyanong pwedeng mabuhay ng maayos at matagumpay ng hiwalay sa panalangin at pagbabasa ng Biblia. Why? Because that is a form of humility before God. Kaya mo nakikita kailangan mo magbasa ng Biblia, manalangin araw-araw, because what? You recognize the greatness of God in your life. And reading and praying every day is a sign of humility before God. Hello? Kung talagang naniniwala ka, magbabasa ka ng Biblia. Kung talagang naniniwala ka sa Diyos, mananalangin ka lagi. Palakpakan natin ang Panginoon. Paano niya ipinakita ang kanyang paniniwala? Paano niya ipinakita? Dahil sa kanyang nadinig tungkol kay Jesus, ito nagtulak sa kanya upang pumunta kay Jesus at magpakumbaba kay Jesus. At hilingi kay Jesus na ano? Makialam si Jesus sa sitwasyon ng kanyang anak. Amen po ba? Maaaring ito si Jairus, listen. Maaaring ito si Jairus, bago siya nagpunta kay Jesus, dahil meron siyang property, marami siyang kayamanan, may influence siya sa tao, malaki siguro sweldo niya sa gobyerno, marami ay padoktorin muna anak niya. Tama po ba? Maaaring sa St. Luke's, Makati Med, saan pa? Ha? Kung saan-saan na alam niya siguro mga mahuhusay na ospital na may makabagong teknolohiya ang paggagamot. Why? Kasi ang anak niya is about to die. Hindi basta may sakit na yung anak niya, mamamatay na yung anak niya. Dahil it is worst situation. So ano nangyari mga kapatid? Sabi niya, kinakailangan ko na si Jesus. Kinakailangan ko na si Jesus. Meron akong mga nadinig tungkol kay Jesus, bumubuhay siya ng patay. Itong anak ko, mamamatay pa lang. So may pag-asa pa. I need Jesus to intervene in my daughter's situation. Hello? Amen po ba? Pupunta ka ba doon sa isang tao na hindi ka naman naniniwala, na wala ka naman nadinig at wala kang paniniwala? Of course not. That is a waste of time. Amen? Pag-aaksaya ng panahon. Hello? Are you listening? Amen. Pero walang nasasayang sa taong naniniwala sa Diyos. Walang masasayang. Walang malulugi, walang mawawala, walang masasayang sa taong naniniwala sa Diyos. Now, what about in the case of this woman who experienced flow of blood for 12 years? Ano ang essential elements of her believing? Why she was healed? Paano nakapag-intervene si Jesus sa kanyang 12 years? What? Situation. Worst situation. Ano sabi ng Biblia? Ano sabi po? Padoktor siya ng padoktor, pero ano? Hindi siya gumagaling. Lalo lang siyang lumalala. Makinig po kayo mabuti. Hindi po ibig sabihin na masama ang magpadoktor, ha? Huwag na mamali ang ating interpretasyon.
Kahapon, nasa Kabanatuan ako, may kausap akong sabi, isang pastor.